Damian Lillard hindi nagustuhan ang ipinakitang asal nitong ni Tyrese Haliburton at LeBron James. Naging paborito na nga ngayon sa MVP para sa in-season tournament. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Sa kasalukuyan, ang Dame Time celebration nitong ni Tyrese Haliburton ay hindi nagustuhan ng Milwaukee Bucks point guard na si Damian Lillard. Sumunod, ang manlalaro ay nagpadala ng warning patungo sa Indiana Pacers playmaker sa araw na ito. Ayon sa Yahoo Sports na si Vincent Goodwill, na ayon pa nga kay Damian Lillard, sinabi nga niya dito kay Tyrese Haliburton, marami na ngarang beses na nakapagtapos at ginawa ito nitong ni Damian Lillard. Kung sakaling mangyayari nga raw sa iyo ang pagkakataong ito, huwag mo nga raw itong sayangin. Dagdag pa nitong ni Damian Lillard, kung sakaling mangyayari sa iyo ang pagkakataong ito ay importanteng maging maingat, maging mapagkumbaba dahil hindi mo nga raw alam kung kailan babaliktad ang mesa. Ang controversial moment ay nangyari sa pagkapanalo ng Pacers sa score na 128-119 laban sa Milwaukee Bucks sa semifinals sa NBA in-season tournament. Sa panahong itong si Tyrese Haliburton ay naitama ang step back 3-pointer over sa Milwaukee's na si Brook Lopez sa natitirang 49.1 seconds sa laban. Ang clutch 3-point game nitong ni Haliburton ay ang nagdala sa Pacers sa ligtas na sitwasyon. Ang kanyang 3-pointer ay ang nagpanatili sa Pacers sa score na 122-114. Ang telebisyon at mga kamera ay nakatutok sa Pacers star mga kaibigan at sa kanyang mga kamay kung paano nga ba niya ginaya ang Dame Time celebration nitong ni Damian Lillard. Ngunit sa sinabi nitong ni Lillard, hindi nga niya nagustuhan ang ipinakitang asal nitong ni Tyrese Haliburton at sa pamamaraan kung ano nga ba ang sinabi nitong ni Lillard. Kailanman hindi niya tinanaw itong si Haliburton bilang isang villain. Para sa parte nitong ni Haliburton, siya ay nagkaroon ng magkaibang take sa selebrasyong ito. Siya ay alam na alam ang nangyayari sa laban para sa Pacers. Ang Pacers star ay alam na alam rin na ang kanyang kupunan ay nakadestin sa malaking bagay habang nagpapatuloy na para kay Haliburton, ito na nga raw ang kanilang oras, ang kanilang panahon bilang isang grupo. Ito ang kanyang sinabi matapos ang laban. Sa kabila sa heartbreaking loss, ang Milwaukee Bucks ay nanatili pa rin sa second place sa Eastern Conference na hawak ang 15-7 win-loss record. Gayunpaman, ang Milwaukee Bucks ay natalo na sa Indiana Pacers para sa pangalawang pagkakataon sa season ito. Dahil ang Bucks ay natalo sa Pacers sa score na 126-124 noong November 10. At iyon rin ang araw sa laban na kung saan itong si Giannis Antetokounmpo ay umiscore ng 54 points. Ngunit sa kabila sa kanyang best effort, ang Milwaukee Bucks ay natalo pa rin ng 10-point lead sa fourth quarter. Sa kabilang balita naman, nitong Biyernes ng gabi sa Las Vegas, ang Los Angeles Lakers ay nakapag-put up ng show sa 3-point scoring clinic over sa mga bata at more athletic Pelicans. Sa harap ng 18,000 rabid fans sa Las Vegas sa T-Mobile Arena, sa Denisinyong in-season tournament court, ang LA ay tinalo sina Zion Williamson at ang company sa kanilang semifinal matchup at nanalo na may lamang na 44 points. Ang Lakers ang mag-a-advance na ngayon sa first ever in-season tournament championship sa paparating na linggo ng gabi, na kung saan ang club ay makakaharap ang Indiana Pacers. Ang New Orleans ay na-outscored ang LA ng 1 punto sa score na 30-29 sa opening frame, ngunit ang Lakers ay nakabawi sa maagang panimula sa second quarter para ilagay ang Lakers sa maayos na sitwasyon. Salamat na rin sa malaking tulong mula kay LeBron na makuha ang 11-3 run, na kung saan kabilang dito ang mga iilang tres na magkasunod. Ang period na ito ay nagtapos na na-outscored nila ang Pelicans sa 38-24 run, nang sa gayon makuha ang 67-54 lead bago ang break. Si LeBron ay umiskor ng 21 points sa puntong ito sa first half kabilang na ang 17 sa second quarter. Ang pinakamalaki sa kahit anumang quarter sa kanyang 7 out of 9 shooting mula sa floor. Siya rin ay nakapag-notch ng 4 dimes at 2 rebounds. Bilang inaasahan,
Sa panahong umuupo itong si LeBron, ang LA ay nahihirapang umiskor. Sa bawat nagpapahinga itong si LeBron, ang Pelicans ay nagkakaroon ng magagandang run sa laban. Ang Lakers 3-point shooting ay naging kahanga-hanga at hindi pangkaraniwan ngayon. Ang LA ay nakapag-shoot ng 11 out of 21 mula sa dip sa opening half. At sa buong laban, ang Lakers ay nakapag-shoot ng 35 mula sa range na may 48% na kung ikukumpara napakalayo sa Pelicans na may 7 out of 31 lamang sa dip. Ang tanging naging issue lamang sa opening half sa Lakers, sila ay natalo sa mga bata at more athletic Pelicans sa sarili nilang offensive rebounds at sa mga chance opportunities. Gaya sa sinabi ni Doc Rivers during sa TNT broadcast, ang Pelicans ay nakaasa lamang sa bigat sa 4-5 sa pick and roll sa third quarter, na kung saan lagi nilang pinapakain si Davis laban dito kay Zion Williamson at ilagay si LeBron James sa New Orleans center na si Jonas Valanciunas na siyang namang kitang-kitang mismatch kung pag-uusapan lamang ang sukat at lakas. Speaking of 4-5 pick and rolls, ang Lakers ay mayroong magandang halimbawa sa posisyong ito. Sa ngayon siya ay nakaupo sa plus 300, na kung saan malaking tsansang may uuwi niya ang award. Ang Lakers ay na-outplayed ng Pelicans during 3 quarters. Ang Lakers ay na-outplayed ang Pelicans during sa 3 quarters. Ang kanilang passing, driving, transition scoring at 3-point shooting ang lahat ay naging magandang tignan. Kasama ang kanilang lineup na halos buo na, maliban na lamang sa injured reserve guard na si Gabe Vincent. Si D'Angelo Russell sa wakas bumalik na muli sa double-digit scoring matapos ang dalawang magkasunod na laban kasama ang under 10 points. At ngayon kumuha ng 14 points sa 6 out of 10 shooting. Si Taurean Prince rin ay nagkaroon ng malaking paglalaro sa gabi at nakapag-connecta ng team high 5 triples at nagtapos ng 15 points. Matapos ang laban, habang ang Lakers ay naghahanda sa kanilang final match sa in-season tournament laban sa Indiana Pacers, ang lahat ay naalala ang greatness sa star na si LeBron James. Si LeBron ay pinangunahan ng panibagong event ng NBA at ang buong Lakers team na nagtungo ngayon sa huling yugto sa torneo. Siya ay nakapaglaro ng kahanga-hanga sa tournament na ito at tinulungan ng Lakers na maabot ang finals. Si LeBron ay patuloy na nagkaroon ng strong play sa in-season mula sa panimula pa lamang ng event. Dinaanan rin nila ang rival Phoenix Suns at nanalo sa score na 106-103 sa bahay. Siya rin sa labang ito ay nakapag-put up ng 31 points, 8 rebounds at 11 assists sa laban. Si James rin ay nakapag-log ng 5 steals. Ayon sa Bet Online, si LeBron ay nag-emerge nga ngayon bilang naging paborito na maipanalo ang MVP sa in-season tournament. Sa ngayon siya ay nakaupo sa plus 300, na kung saan malaking tsansang may uuwi niya ang award. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.